Sa Bible po nakasulat, nilikha ng Diyos sa mga halaman, puno at bunga. Hindi lamang para kainin, kundi para magbigay ng kagalingan. Ang mga dahon ay nagpapagaling at ang bunga nagbibigay lakas sa katawan kaluluwa. So ito po ang naging inspirasyon ng Holy Herbs. Ano ba yung ibig sabihin ng Holy Herbs? At ano ba yung mga magandang benepisyo ng Holy Herbs? Ito po ay Bible-based, nag-iisang Bible-based herbal supplement dito sa Philippines. Naglalaman po ito ng 12 plants and herbs na nabanggit sa Bible na scientifically proven na nakakatulong sa mga sakit kung kagaya ng barley, grass, grapes extract, olive, cinnamon, turmeric, milk teas. Iba-iba po yung ating 12 po yan ng mga herbal. So na nabanggit sa Biblia. Ano po yung ginagawa ng mga barley po? Siksik sa vitamins, minerals at fiber. Tumutulong sa digestion, papababa po ng cholesterol. Nagbibigay po yan ng sustained energy. Barley grass naman, punong-puno rin po yan ng antioxidant, nagpapalakas ng immune system, tumutulong din sa detoxification. Yung grapes extract naman, mayaman po yan sa resveratrol. Ano po yung resveratrol? Nagpapaganda po yan ng blood circulation at nagpoprotekta po sa ating puso. Perfect po yan sa may mga heart problem or heart issues. Next, olives. Natural na pangontra sa inflammation at protection laban sa arthritis at heart disease. So, cinnamon naman po, pampababa ng blood sugar, pampa-improve ng metabolism. Turmeric naman po, natural anti-inflammatory na may curcumin. Tumutulong sa joint pain, immune boost at protection laban sa sakit. Kita niyo po ba kung gaano kaganda yung Holy Herbs? Thumbs up nga po. Ito po ay isa sa mga makakatulong ng dagdag nutrition sa mga nakailangan ng katawan para magkaroon ng totoong kagalingan. Again, hindi po chemicals ang kailangan ng katawan. Kailangan po natin ay mga nutritious na pagkain, gulay at prutas. Okay? Dok, paano inumin yung Holy Herbs? Sige, dali lang po ito. Mag-enjoy din po kayo. Okay, una, syempre bubuksan niyo yan, lalagyan niyo ng tubig. Kasi meron na dyan naka-ready-made na powder juice, naka-extract. So, lalagyan niyo ng tubig, tapos sarado. Kung mainit na tubig dapat normal na temperature ng tubig at saka pwede rin naman yung medyo malamig ng konti lang. Huwag yung sobra. Kung nalagyan ng tubig, abot po dito, i-shake properly. Shake well. Pag natunaw na po lahat, ayan, pwede na pong inumin ito. First day, ito 1/3. Second day, 1/3. Third day, 1/3. So, ang isang bote, for 3 days. Huwag niyo pong tutunggain Bakit? Kasi yung laway niyo, maiiwan dyan. Mapapanis yung matitira. So, ipalis niyo lang po sa baso, 1/3 lang. Yun yung recommended daily allowance. Tapos, pag napalis niyo na, balik niyo po sa ref.